Good morning to this video. Ako ay may tips lang kung paano kayo kumuha ng NBI. Kapag single pa yung NBI ninyo, single to married. Kasi ako kumuha nung nakaraang araw. So, kasi meron naman akong NBI. Kaso, hindi ko siya nalagay yung pangalan ng aking asawa. Kasi ang akala ko, may pinaprocess kasi ako kasi hindi pa ako nakapag-change status. So, ang mga IDs ko lahat ay single. So, wala pa akong ID na married. So, ang akala ko kasi marami akong napanood sa YouTube na kailangan mo ng may mga IDs. Kung wala kang IDs na married, kailangan mo kumuha ng postal ID. So, 'di ba? Kailangan mo na naman pag kumuha ka ng postal IDs, hindi naman pwede na walang bayad, 'di ba? So, kailangan mo magbayad. Daw 500 plus yata yung bayad ng postal IDs kapag RAS, pinaparas. Yun yung excuse me. Yun yung napanood ko sa video. So, nabubulol ako. In my case, guys, akin talaga, nangyayari talaga sa akin. So, pumunta pa rin ako ng NBI. Pero of course, meron na akong online appointment. Pero kapag wala kang online appointment, pwede ka rin mag-walk-in. Merong mga NBI na pwede ka mag-walk-in. Yung mga, tawag nito, yung mga nasa mall, pwede kayo mag-walk-in. Pero ako sa main ako pumunta kasi yung sa mall dito sa amin, that time, yung date na gusto ko ay wala silang slot. So, kaya nag-ano na lang ako, nag-online. So, pag online ko, kapag nag-online pala kayo guys, kapag malayo yung bayad center or yung Western Union or yung Save More, basta yung mga ganun kasi dyan ka pwede magbayad eh. Yung 7-Eleven or kapag wala kayong GCash, huwag kayong mag-alala. Basta't may online appointment kayo, pagdating nyo doon, magbabayad muna kayo doon, tsaka kayo kukuha ng number. So, ito na guys. So, yung akala ko talaga ay kailangan ko ng ID. So, since na-married naman kami, siyempre, dinala ko rin yung aking marriage contract certificate na galing sa PSA. Pero, may mga dala pa rin akong mga IDs na yung single pa ako, live birth, mga ganon. Tapos, nung nagpila na ako doon, pagkuha ko na ng number, syempre, sasabihin ko doon na baka kasi hindi pwede, di ba? So, sayang din yung pila ko na nasa 424 pa naman yung number ko. O, di ba? Maaga pa yun, ha? Pero mabilis lang naman. So, yun na nga. Pagdating ko doon sa nagbibigay ng number, merong taga-NBI doon na nag-a-assist. So, nagtanong ako na, sabi ko, sir, paano ba to? Kasi hindi pa ako nakapag-change status. And then, meron na akong NBI na kinuha nung nakaraang buwan, last 2 months na yata yung NBI ko. Tapos, kaso, ang sabi sa akin ng agency ay hindi nakasulat dito yung pangalan ng asawa ko. Sabi niya, okay lang yan ma'am, pila ka. So, kumuha ako ng number, so 424. Tapos, naghintay ako mga almost 2 hours kasi syempre, nang pagdating ko, nasa 100 plus pa lang yung number na tinatawag. Pero mabilis lang pag nandun ka na sa loob. Lalo na kapag naka-online ka na, mabilis lang. Tapos, ito pa pala guys, pag online booking ka, ang babayaran mo is 130 pesos. 130 pesos. Pero, ang pinagkaiba ng walk-in, mas mahal yung bayad ng walk-in kaysa sa online. So, kung ako sa inyo, mag-online na lang kayo, di ba? Kasi mas malaki talaga yung discount. Kasi mas mahal yung walk-in. So, yun na guys. Pagdating ko doon, nalawag na yung number ko. 424, pumasok ako sa loob. Dala ko lang yung dating NBI ko. Tapos, pinakita ko lang yung dating NBI ko. Tapos, yung yung number, yung PRA number na binayaran mo. Kasi yun lang naman ang i-search nila doon kung nakabayad ka na. So, yun na, lumabas na. Tapos, fingerprint lang.
hindi na ako tinanong about sa kung may IDs ako na ano na married, hindi na rin hiningi yung aking marriage certificate. So, yun lang kadali guys. Ang kaso lang sa akin, hindi ko na kuha kaagad kasi since naman talaga may hit ako. So, may kapareho ako ng pangalan. So, hihintayin ko pa siya ng 2 weeks. So, ngayong October 2 ko pa siya makukuha. So, sa mga nanonood nito guys, yung gustong kumuha ng NBI na ganong case sa akin, go lang kayo guys. Magdala lang kayo ng marriage certificate ninyo kasi kapag ka-renewal kayo, hindi naman hinihingi yun eh. Hindi naman hinihingi kapag mag-change apelyido lang kayo. Hindi naman hinihingi yung yung mga IDs doon. Pero dalhin niyo lang yung mga supporting documents niyo like live birth certificate na galing sa PSA, tapos yung IDs niyo na kung single pa kayo, tsaka very important yung inyong marriage license certificate na galing sa PSA. So, yan lang guys yung tips ko ngayon kung paano kumuha ng NBI clearance na single to marriage. So, thanks for watching. Hoping to like my videos, share, comment, and please don't forget to subscribe my channel. And marami pa po akong tips na i-share sa inyo guys kasi ako ay may pinaprocess akong papeles. So, sa pagkukuha ng mga papeles, kung ano yung naranasan ko ay i-share ko rin po sa inyo. So, good luck guys and happy morning sa lahat. Thanks for watching. Bye!